Hi guys, hello mga viewers, mga nagdi-DIY dyan, mga pintor at saka sa mga kapwa ko creator. Meron po akong i-share. Ito'y nagtry lang po akong mag-mural. So hindi ko po talaga linya to. So ako po isa po akong pintor. Kalimitan po, tutorial ko lang is marmol, mga design ng pagpipintura sa bahay, sa mga accent color. So nagtry naman po ako mag-mural. Ito naman may ginayahan din ako. So dinrawing ko muna siya. Pagka-drawing ko, ini-apply ko naman siya dito. Kaya isinishare ko po ito sa inyo na ganito po pala ang pagkakagawa ng mural. So uti-uti, hindi pa naman masyadong perfect, nakukuha ko na miski pa paano. So, i-maintain ko lang siguro para makuha ko yung mga bagay na hindi ko pa alam. Siguro matututunan ko, depende siguro sa pag-aaral ko kung paano ako mag-blend, paano ko gawin. So, napakasarap pala pagka ganito ang ginagawa. Kaya nagsishare ako na maski paano na halimbawa, meron ding muha ng idea. So, ganito pala ang paggawa. At syempre, itong ginagawa kong mural na to, ito'y pinicturean ko lang sa barko. Sa ginagawa kong barko ay meron itong isang frame. Pinicturean ko siya tapos binuhay ko sa pagdodrawing ko sa isang papel. Then ito'y kasi ay luma na red wine siya. Luma na siyang bote, sabihin ay matagal na siyang So ito nga pala ay 1975 saka 1969. So sakto 1975 ako pinanganak, kaya nilagay ko na rin yung 75 saka 1969. Kaya ito naman, i-apply ko naman siya dito sa pader na dito sa ginagawa ko pag ako nagbablog. Binibigyan ko rin ng buhay para kung paano ko mapapalabas yung tunay niya kulay. Pinag-isipan ko rin ito na matagal kung paano ko siya magagawa. Kaya miski pa paano, nakukuha ko naman pauti-uti. At yan, nilalagyan ko naman siya ng light brown. Nilalagyan ko siya ng shade na para meron siyang background. Para nakalutang din yung bote. So lalagyan ko rin dito ng kopita para bagay na bagay sila. At syempre may ubas din. Sama-sama na sila kasi isa yun sa mga pinicturean ko na ginaya ko. So dinagdagan ko na ng kulay para mabuhay siya, kung paano ko mapapalabas. So ito namang paglalagay ko ng background, isa na ito sa dinagdag kong ideya. Nalalagyan ko siya ng brick style, and yung kulay niya lalagyan ko rin ng konting crack para nagsama-sama ng kanyang kulay. Siyempre nilalagyan ko rin siya ng shade para magkaroon siya ng 3D. Lumutang siya, mabuhay natin yung mga nakikita natin na parang totoo. Sabi nga nila, realistic. So yun ang pamamaraan ko para mabuhay yung kulay niya.
Yan, uti-uti na, nabubuhay na yung mga ginagawa ko. So, yung bote, yung kopita, yung dahon. Ngayon, ito namang mga ubas-ubas na ginagawa ko, binibigyan ko na ng buhay are. Marami rin dito sa atin na alam natin na maraming magagaling na paggawa sa ganitong pamamaraan ng mural. So ako naman, nag-try lang ako, maski pa paano nakukuha ko ito pauti-uti, na sana makuha ko ito ng tuluyan o ma-perfect natin para naman maski pa paano may dagdag kaalaman. Label naman ang kasunod. Ito yung nilalagyan ng date ang label para malalaman naman natin kung kailan ito ginawa. So, ibig sabihin, matagal na pala itong boteng ito. Kasi 1969 at saka 1975 pa. So, kahit nga sa picture, nakita ko, luma na rin itong tingnan. Siyempre, binuhay lang natin para lalong mas gumaganda ang kalalabasan. Okay, tapos na guys yung pag-mural ko. So, sana yung sa mga nakakapanood dito, nakakapagbigay rin ako ng konting ideya sa inyo. At saka, syempre, yung lakas ng loob para makuha natin yung mga ganitong pagkakataon. Hindi man natin ma-perfect, pero pag tayo laging ganito ang ginagawa o napapag-aralan natin, masakasakali makuha natin ito. Okay guys, thank you for watching.